Kabanata 361. Siyempre, hindi gagamitin ni Zephyr Khan ang storage ring na nakuha niya mula sa lugar ng Ghost Knight. Kapag nabunyag na ang singsing, mas makakaakit ito ng pansin dahil sa mas mataas na ranggo nito. Junior Kuya, anong balak mong gawin? Nang makitang naglabas ng malaking palayok ang Zephyr Khan, hindi naiwasang matigilan ang mga alagad. Haha! Kahit walang solid food ang one, marami akong gamit sa storage ring ko. Humalaklak si Zephyr Khan, at pagkatapos ay mabilis na inilabas ang inihanda sa storage ring, kasama na ang pinatuyong karne, pampalasa, at maraming gulay. Ang batang ito, talagang nagtataglay ng singsing na imbakan. Paano magkakaroon ng ganoong kayamanan ang isang bagong disipulo? Sa pagtingin sa aksyon ng Zephyr Khan, nagsimulang kumurap ang mga mata ni Ricky Schaffer. Ngunit maya-maya, isang halimuyak ang mabilis na kumalat. Ang ganitong uri ng halimuyak ay sadyang napakasarap. Nitong mga nakaraang araw, lahat ay kumakain ng solidong pagkain na mahirap lunukan. Ang gayong masarap na lasa ay agad na nakaakit ng maraming mga alagad. Maging ang mga babaeng disipulo ay tumingin din sa Zephyr Khan gamit ang kanilang magagandang mata. Napakabango nito. Hindi napigilan ng isang disipulo ng Spirit Time Peak ang paglunok. Tara, kumain ka na habang mainit pa. Sabi ni Zephyr Khan. Bagamat mayroon lamang ilang pinatuyong karne at magaspang na gulay sa palayok, ito ay ganap na masarap kumpara sa solidong pagkain sa mga kamay ng lahat. Matapos marinig ang mga salita ng Zephyr Khan, lahat ng mga alagad na naruroon ay agad na nagsimulang maglabas ng mga kagamitan mula sa kanilang mga bitbit na bag at nagsimulang kumain. Napakabango. Hindi napigilan ng isang babaeng alagad ng Pride Peak na bumulong habang nakapikit ang magagandang mata. Ang babaeng ito ay ang babaeng minsang nakipagkumpetensya sa Zephyr Khan para sa silid sa Tower of Primordial Energy, si Miouyu. Siya ay tulad ng isang mapagmataas na sisni, ngunit kahit na ang magandang mukha ni Miouyu ay mayabang pa rin, hindi niya maiwasang ipakita ang hitsura ng pag-asa. Malinaw, pagkatapos na maamoy ang halimuyak sa malaking kaldero, si Miouyu ay nagsimulang mapakilos din. Sa wakas, habang umaapaw ang halimuyak, hindi napigilan ni Miouyu ang paglalakad patungo sa Zephyr Khan. Junior Brother Zephyr Khan. Hindi ako tatayo sa seremonya. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mapagmataas na mukha ni Miouyu, at ang kanyang walang katulad na magandang mukha ay biglang naging lubhang kaakit-akit na may ngiti sa kanyang mukha. Sa opinyon ni Miouyu, ibinababo na niya ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang mayayabang na salita ay nagpasimangot sa mga tao. Ang kanyang tono ay tila hindi upang pag-usapan ito, ngunit upang magbigay ng mga utos, na tila siya ay inimbitahan ni Zephyr Khan. Nang marinig ito, bahagyang gumalaw ang mga mata ng Zephyr Khan at sinulyapan niya si Miouyu. Nakilala niya ang babaeng ito. Hindi sa pagiging kuripot ni Zephyr Khan, ngunit dahil sa tono nito ay hindi siya naging maganda ang impresyon sa kanya. Sorry. Wala na. Mahinang sabi ni Zephyr Khan. Ang ganoong sagot ay biglang naging matigas ang mukha ni Miouyu saglit, at pagkatapos ay namula ito. Halatang maraming pagkain sa kaldero, ngunit sinabi ni Zephyr Khan na wala na ito. Halatang walang kwenta. Sa sandaling sinabi niya ito, hindi lang ang mukha ni Miouyu ang nagbago, pati si Luoyun at ang iba pa ay bahagyang natigilan. Si Miouyu ay isang disipulo ng Pride Peak. Bakit napakasungit ni Zephyr Khan? Pero wala silang sinabi. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay ng Zephyr Khan. Junior Sister Erin Rhodes. Sigaw ni Zephyr Khan sa mga alagad ng Oriental Peak sa hindi kalayuan. Kabanata 362. Umikot ang magagandang mata ng dalaga at bahagyang lumipad ang mala waterfall nitong mahabang asol na buhok. Sino pa kaya ito maliban kay Erin Rhodes? Nang marinig ang boses ni Zephyr Khan, bahagyang gumalaw si Erin Rhodes. Matapos masulyapan ang malaking kaldero ni Zephyr Khan, ang kanyang magandang mukha ay biglang nagpakita ng dampi ng pagmamahal. Prangka ang babaeng ito, at diretsyong kinuha ang kagamitan at naglakad. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang hakbang, tumalikod ang batang babae at tinanong ang mga senior sisters at junior sisters sa likod niya.
Masyadong nahiya ang mga taong iyon na humingi ng masarap na pagkain sa mga alagad ng Oriental Peak. Sa oras na ito, sabay-sabay silang naglakad patungo kay Zephyr Khan. Hihi, napakabango. Junior kuya, maraming salamat. Oo, oo, napakabango. Sa loob ng ilang panahon, nagsimulang pag-usapan ito ng mga alagad ng Oriental Peak. Senior sister, I'm sorry. Tignan mo. Naubos na talaga ang pagkain. Nakangiting sabi ni Zephyr Kane kay Maoyo. Dilat ang kanyang magagandang mata, at nanginginig ang kanyang maselang katawan. Sa oras na ito, malapit nang sumabog si Miyoyu. Ibinaba niya ang status niya at naglakad. Isa na itong kilos ng mabuting kalooban. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ang pakikitungo ni Zephyr Khan sa kanya. Lalo na sa oras na ito, pakiramdam niya ay nagbibiro siya. Ang mga mata ng mga nakapaligid na alagad ay tila nanonood ng palabas. Mula nang maging alagad siya ng Pride Peak, walang nang ahas na guluhin siya. Maging ang mga nakatatandang kapatid sa Pride Peak ay hindi nang ahas na saktan siya. Siya ang kapatid ng pinakamahusay na disipulo ng Pride Peak. Ngunit ngayon lang, si Zephyr Khan sa kanyang harapan ay naglakas loob na tretuhin siya ng ganito. Paano niya natitiis? Phew! Sa oras na ito, nagalit din ang mga alagad ng Pride Peak. Ang isa sa mga batang disipulo ay lumakad ng may masiglang hakbang. Siya ay kahanga-hanga at may malakas na aura. Ang malaking pagbabago ay mabilis na naging isang hindi nakikitang presyon at pinigilan ang paligid. Nakakatakot ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, ang kanyang kahanga-hangang paraan ay parang galit na mga dagandong ng mga Diyos. Zephyr Khan, right? How dare you tease a disciple of my Pride Peak? Ang kanyang momentum ay parang isang matalas na espada na nakalabas sa kaluban nito. Napakatalam nito na kahit na may matalim na pakiramdam ng pagpunit sa hangin. Habang nagsasalita siya, ang kanyang aura ay ganap na naibalik kay Zephyr Khan. Obviously, gusto niyang turuan ng leksyon si Zephyr Khan. Nang makita ang poster ng kabilang partido, nagsimulang mag-freeze ang eksena saglit. Ngunit sa harap ng kanyang kamangha-manghang momentum, si Zephyr Khan ay parang isang napakalalim na black hole. Ang pagsupil ng kalaban ay agad niyang nilamon, nang hindi nagdulot ng anumang alon. How dare I tease a disciple of Pride Peak? Pero nagsasabi ako ng totoo. Tignan mo yung kaldero, totoo. Nakita niya na si Zephyr Khan ay nagsasalita ng may kumpiyansa, nang walang anumang palatandaan na pinigilan ng kanyang momentum. Ang puso ni Zhuanghu ay hindi maiwasang manginig. Siya ay isang bagong disipulo ng Kanghai sect at nilinang ang isang walang katulad na martial art na tinatawag na Sky Shaking Tiger Art, na higit na nagbigay diin sa kanyang aura. Kung ordinaryong tao lang, sa harap ng kanyang Sky Shaking Tiger Art, nanginginig na sana siya at bumagsak sa lupa. Gayunpaman, hindi nagbago si Zephyr Khan, kaya hindi siya nagulat. Gayunpaman, ang saloobin ni Zephyr Khan ay hindi nakakuha ng kanyang pansin. Bilang alagad ng Pride Peak, mayroon siyang pagmamalaki na wala sa mga alagad ng ibang peak. Tuturuan na sana niya si Zephyr Khan ng leksyon, umaasang magpakitang gilas sa tabi ni Miyoyu, biglang sumigaw ang isang disipulo, tingnan mo, ano iyon? Kabanata 363. Nasa harapan nila ito. Isang kakaibang kinang ang nabuo na parang mga bituin, na malapit na nakaayos at pinagsama sa isang kakaibang bulaklak. Ang ningning na ito ay nagdala ng kulay rosas na kulay. Para itong namumukadkad na rosas na bulaklak habang unti-unting namumukadkad. Ano ito? Sa ilang sandali, ang lahat ng mga alagad na naruroon ay nagsimulang magmukhang nagulat. Unti-unting lumaki ang kakaibang pink na bulaklak at umabot sa taas na daan-daang talampakan. Lumutang ito sa kawalan na parang bahaghari. Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr Khan. Ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay dahan-daang umikot, at siya ay nagbabantay. Ang kidlat ron sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagsimulang bumuo ng isang serye ng mga kakaibang ripples. Ang malabituing ningning na ito ay nagbigay sa kanya ng kaunting pakiramdam ng electrical power. Mag-ingat ka, sabi ni Zephyr Khan sa mga taong nakapaligid sa kanya. Oo.
Tumango si Yang at ang iba pa. Nakabantay silang lahat. Iyon. Sa wakas, nagbago ang malarosas na bulaklak na kinang, at ang gitna nito ay mabilis na nag-spray ng kulay rosas na liwanag. Ang liwanag ay patuloy na kumalat sa napakabilis na bilis. Nako! Retreat! Sa wakas ay nag-react ang isang alagad. Sizzling. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang magsimulang umatras ang mga tao, isang kakilakilabot na liwanag ang bumungad sa kanilang likuran. Hindi nila alam kung saan lumitaw sa likuran nila ang kakaibang kulay rosas na malarosas na kinang. Isang kulay rosas na liwanag ang bumaril mula sa gitna ng katawan ng kalaban at mabilis na bumuo ng posture ng pag-atake sa mga disipulo mula sa harap at likod. Hong! Napakabilis ng pag-atake. Sa isang iglap, ang pink na liwanag ay direktang bumalot sa lahat ng mga alagad na naruroon. Buzz! Bahagyang umikot ang electrical power sa Zephyr Can, at ang pink na ilaw ay mabilis na napunit. Isang sinag ng itim na liwanag ang kumikislap sa paligid ni Yang, na may dagandong na parang multo. Hindi makalapit ang kulay rosas na ilaw. Sa isang tabi, bahagyang gumalaw ang maselang katawan ni Erin Rhodes. Ang mga kristal na bituin, na naglalabas ng banal na liwanag, ay bahagyang umikot at direktang pinigilan ang kulay rosas na liwanag. Dahil sa tatlong kadahilanang ito, ang impluwensya sa mga nakapaligid na disipulo ay pinakamaliit. Ngunit ang ibang mga alagad ay hindi gaanong pinalad. Kung tutuusin, sila ay mga bagong dating, at wala pa silang karanasan. Kahit na sila ay walang katulad na mga talento, ang biglaang pag-atake mula sa harap at likod ay nagpawala sa kanilang isip sa isang iglap. Maliban sa mga malalakas at mahinahon, ang ibang mga disipulo ay nagsimulang mahulog sa bitag. Ang mga kulay rosas na ilaw na ito ay tila may katalinuhan. Matapos madikit ang mga katawan ng mga alagad, agad silang nagsanib sa kanilang mga katawan. At habang nagpupumiglas sila, mas mabilis silang isinama dito. Biglang-bigla, sa gitna ng mga alagad, may naglabas ng matinis na dagandong, na parang sirang lobo na may nakakabaliw na amoy. Bahagyang namumula ang kanyang mga mata, at ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay lumakas. Tapos, inatake na niya ang mga tao sa paligid niya. Patayin. Parang chain reaction, nang lumitaw ang galit na dagandong ng disipulo, mabilis na nag-react ang mga nakapaligid na disipulo. Sila ay nasa isang ganap na katulad na estado. Ang kanilang mga mata ay iskarlata at sila ay walang malay, ngunit sila ay naglalaman ng layuning pumatay. Ang sinumang makaharap sa kanila ay ituturing na mga target bagamat ang tunay na enerhiya sa kanilang mga katawan ay medyo marahas, ang kanilang mga pag-atake ay naging mas mabangis. Kabanata 364. Nako! Ang kulay rosas na ilaw na ito ay napakasama. Ang mga disipulong ito ay kinulam ko. Isang disipulo ang nag-react at sumigaw ng malakas. Sabay tayong umatake. Sigaw ng ilang alagad. Biglang sumalampak ang lahat ng matino na disipulo at nagsimulang sugpuin ang mga nakapaligid na disipulo na nagbago ng isip. Gayunpaman, sila ay sa parehong sekta pagkatapos ng lahat. Natural, walang nang ahas na patayin sila. Iyon ang dahilan kung bakit medyo mahirap ang pakikitungo sa kanila. Sa kabutihang palad, ang pagiging mga panloob na disipulo ng iba't ibang mga taluktok, may isip lamang ng isang tao kung gaano determinado ang kanilang mga isip. Sa makatuwid, isang maliit na bahagi lamang ng mga disipulo na nalilito sa kulay rosas na enerhiya na ito. Patayin! 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 Biglang may umalangaw mula sa isang gilid ni Zephyr Can. Namumula ang mga mata ni Theobaldson, at sumugod siya kay Zephyr Can na may nakatutuwang layuning pumatay. Gayunpaman, si Zephyr Can lang ang napansin niya. Ikinaway niya ang kanyang makapangyarihang totoong enerhiya gamit ang dalawang kamay at mabilis na hinampes si Zephyr Can. Ang sampal na ito ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Makikita na talagang pambihira ang lakas ni Theobaldson. Umalis ka na. Bagamat mabilis na umatake ang kanyang kalaban, mas mabilis si Zephyr Can kaysa sa kanya. Gamit ang electrical power, mas sensitibo si Zephyr Can sa lahat ng bagay sa paligid niya kaysa sa ibang mga disipulo.
Sa sandaling umatake si Theobald Sun, pinalayas si Zephyr Khan. Ang sipa ay may electrical power. Nang hindi ito makita ng malinaw ng mga ordinaryong tao, direkta itong nahulog sa Theobald Sun. Bang! Isang nakakatakot na pagsabog ang tumunog. Ang katawan ni Theobald Sun ay pinalayas ni Zephyr Khan. Pagkatapos, ang electrical power na nakapaloob sa sipa ay mabilis na sumalo sa kanya at nahihilo. Bahagyang nagbago ang mukha ng maraming alagad nang makita nila ang pag-atake ng Zephyr Khan. Ang cultivation ni Theobald Sun ay nasa Levi 4 na agility realm, at isa siya sa pinakamagaling sa mga bagong disipulo. Nakakaloka talaga na pinalayas siya ni Zephyr Khan. Siguro dahil hindi makontrol ni Theobald Sun ang kanyang sarili pagkatapos magbago ang kanyang isip, kaya hindi niya maipakita ang kanyang cultivation. Akala ng maraming tao. Bagaman nakakalito ang ilaw dito, wala itong tunay na kapangyarihan sa pag-atake. Kailangan nating magmadali at makaalis dito. Sabi ng isang maliit at matambok na alagad ng Oriental Peak. Sa bagay, napaka-metikuloso ng babae. Ang kanyang mga salita ay agad na nagpabalik sa kanilang katinoan. Kaagad, ang 3 hanggang 5 matino na disipulo ay bumuo ng isang grupo at pinasuko ang mga baliw na disipulo habang sila ay mabilis na lumakad pasulong. Tamang-tama, pagkatapos maglakad ng halos 12 milya, ang mga baliw na disipulong ito ay unti-unting nagsimulang gumaling. Puff! Pagkagising ni Theobald Sun, nagluwa siya ng isang subo ng dugo. Matapos marinig ang kwento mula sa mga alagad ng Feather Peak, biglang namula ang kanyang mukha. Bakas ang sama ng loob sa kanyang mga mata nang makita si Zephyr Khan. Kahit papaano sa kanyang opinyon, sinadya siyang inatake ni Zephyr Khan, ngunit nakalimutan niyang siya pala ang nagkusa para salakayin si Zephyr Khan. Naalis na ng mga senior brothers and sisters sa unahan ang mga balakid dito. Bakit may kakaibang nangyayari? Hindi napigil ang sabihin ng isang alagad. Mukhang hindi makatayo ang grupo natin. Maraming mga kalsada sa mga guho. Natatakot ako na kahit na ang mga alagad na nasa harapan ay nalampasan ang mga hadlang, mayroon pa ring iba pang mga hadlang. Mag-ingat ang lahat. Sabi ng isang lalaki mula sa Pride Peak. Kabanata 365. Ang taong ito ay kahanga-hanga. Ang kanyang tunay na enerhiya ay kumukulo, at ang liwanag sa paligid ng kanyang katawan ay kumikislap. Napakalakas niya. Ito ay si Zhuanghu mula sa Pride Peak. Ang kanyang sky-shaking tiger art ay hindi pa naapektuhan sa pink light ngayon. Nagawa niyang labanan at pinrotektahan ang 4 na alagad ng mag-isa. Siya ay napakalakas, at ngayon ay mayroon na siyang malaking karapatang magsalita. Tama si Senior Brother Zhuanghu. Hindi tayo maaaring maging masyadong pabaya. Kung tayo ay masyadong pabaya, hindi may iwasang pag-uusig tayo. 11. Theobald Sun echoed. Mayroong isang bagay sa kanyang mga salita, na malinaw na nangangahulog ang Zephyr Khan. Well, Zephyr Khan, masyadong malupit ang paglipat mo ngayon. Kung tutuusin, lahat sila ay kapwa-disipulo. Hindi sinasadya ni Junior Brother Theobald Sun, ngunit lumayo ka. Tumingin si Zhuanghu kay Zephyr Khan na may seryosong mukha, at puno ng pagsaway ang kanyang tono. Hindi nagsalita si Zephyr Khan, ngunit may bakas ng kawalang interes sa gilid ng kanyang bibig. Teka, may mali dito. Bigla na lang, hindi napigil ang mapabulalas ng isang babaeng disipulo ng Oriental Peak. Pagkasabi niya noon ay biglang nagbago ang mukha ng lahat. Junior sister, ano ang nahanap mo? Bahagyang nagbago ang mukha ni Zhuanghu habang nakatingin sa magandang babaeng disipulo at nagtanong. Tingnan mo dito. Bahagyang gumalaw ang malajid na mga kamay ng disipulo. Ang kanyang mga payat na daliri ay walang bahid na puti at kasing akit ng puting jade. Gayunpaman, habang nakatingin sila sa direksyon, ang mga mukha ng lahat ay hindi maiwasang magbago ng husto. Sa kanilang harapan, ang kapaligirang nakapaligid ay walang kamalay-malay na nagbago ng malaki. Bagamat wasak pa rin ang paligid, halatang iba ang sitwasyon dito sa dati. Umiihip ang malamig na hangin, at ang malamig na itim na hamog ay patuloy na umaagos mula sa mga bitek sa lupa. Maraming sirang gusali sa paligid.
Mula sa ilang medyo mas mahusay na mga gusali, maaaring maramdaman ng isang tao na isang malakas na evil energy ang inilalabas. Ang isa sa mga mapurol na dilaw na templo ay nagpapalabas ng malakas na masamang aura, na nagpang-inig sa mga tao. Ngayon lang, nung umusad kami sa kulay pink na ilaw, hindi namin napansin ang dinadaanan namin. Parang naligaw kami ng walang malay. Sabi ni Zuanghu sa mahinang boses. Magbilang ka. Bilasan mo. Biglang nag-react ang isang alagad at umungol ng malakas. Sa oras na ito, ang mga disipulo ay nagulat sa una, ngunit sa wakas ay nag-react din sila. Nako, nawawala si Junior Brother Zhao. Nawawala din si Kuya Li Haidong. Ang ating Axe-Pick ay nawalan ng isang katlo ng ating mga disipulo. Puno na ang Beast Peak. Habang binibilang ang bilang ng mga tao, sunod-sunod na nagmumula ang impormasyon mula sa mga pangunahing taluktok sa paglitaw ng mga dagandong na ito. Pero hindi maiwasang magbago ang mukha ng lahat. Walang kamalay-malay, napakaraming disipulo ang nagkahiwa-hiwalay. Imposible yon. Sabay lang tayong naglalakad. Naghiyawan sa gulat ang ilang alagad. Biglang, sa oras na ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr Khan, at ang kanyang mga mata ay biglang nagsimulang lumiwanag sa matinding kinang. Ang kanyang palad ay parang isang espada, dala ang kapangyarihang elektrisidad habang ito ay humahampas patungo sa isang tao sa isang iglap. Buzz! Ang palad ay naglalaman ng kulog at kidlat at naging isang espada. Sa nakakatakot na layunin ng espada, agad nitong binalot si Miao Yu. Ano? Walang nag-aakala na sa pagkakataong ito ay sasalakayin ni Zephyr Khan ang kanyang kapwa-alagad. Kabanata 366. Si Miao Yu ay tila natakot sa kanyang talino. Namutla ang maganda niyang mukha at nanginginig ang maselang katawan na parang hindi alam ang gagawin. How dare you? Sa wakas, unang nag-react si Zuanghu. Sa isang dagandong, isang malaking tigre ang lumabas sa kanyang katawan. Mabilis siyang tumakbo patungo kay Zephyr Khan. Bang! Ang away ng dalawa ay agad nagamulong sa paligid. Ang lupa ay gumuho, at ang mabangis na tigre ay nilikha ng malakas na tunay na enerhiya ni Zuanghu. Pinunit ng kuko ng tigre ang enerhiya ni Zephyr Khan at hinawakan ito. Klang! Isang tunog ng espada ang lumabas. Hindi umiwas si Zephyr Khan. Ang sword intent na nakatago sa sword energy ay mabilis na lumabas. Boom! Sa gulat na mga mata ni Zuanghu, ang kanyang mga kuko ng tigre ay naputol. Sinamantala rin ni Zephyr Khan ang pagkakataon para makaiwas sa kanyang pag-atake. Zephyr Khan! Nililigawan mo si kamatayan. Nang makitang nakaiwas si Zephyr Khan sa kanyang pag-atake, biglang nagpakita ng mas galit na tingin ang mukha ni Zuanghu. Sa oras na ito, hindi niya ginawa ito dahil inatake ni Zephyr Khan si Miao Yu, ngunit higit sa lahat ay dahil pakiramdam niya ay nawala ang kanyang dignidad. Narinig niya ang tungkol kay Zephyr Khan. Mula nang pumasok si Zephyr Khan sa Land of Ghosts, ang kanyang pangalan ay kilala na ng maraming tao sa The Boundless Academy. Ngunit sa pananaw ni Zuanghu, gaano man kalakas si Zephyr Khan, isa lamang siyang basurang may dalawang sinag ng liwanag. Siya ay isang mapagmataas na individual ng langit, isang pambihirang henyo, na nakapasok sa Pride Peak, umaasa sa kanyang nakakatakot na kakayahan upang magkaroon ng 12 sinag ng liwanag. Ang kanyang kaluwalhatian at pagmamataas ay pinigilan ng isang piraso ng basura na may 2 sinag ng liwanag sa oras na ito, na natural na nagpalipad sa kanya sa galit. Sa oras na ito, maraming mga alagad ang sa wakas ay nag-react. Lalo na si Ricky Schaffer at Theobald Sun ay umungal. Zephyr Khan, anong lakas ng loob mong salakayin ang isang disipulo ng parehong sekta? Habang nagsasalita sila, ang nakakatakot na totoong enerhiya ay lumabas sa kanilang mga katawan at sumugod kay Zephyr Khan. Klang! Sa isang kislap ng itim na liwanag, mabilis na kumilos siyang at hamarang sa harap ni Zephyr Khan. Sumasayaw ang mahaba niyang buhok, at mabilis na umikot ang malamig na aura sa kanyang katawan. Nilabanan niya ang momentum ng dalawa at piniling tulungan si Zephyr Khan. Tumigil ka. Sa loob ng ilang sandali, nagbago ang mukha ng maraming alagad at nagsimula silang umungol sa grupo.
Sa oras na ito, bagamat hindi nila alam kung bakit inatake ni Zephyr Khan si Miouyu, hindi nila maaaring ipagpatuloy ang gulo sa oras na ito. Zephyr Khan. Ang Zephyr Khan na ito ay isang taksil. Ang mga nawawalang disipulong ito ay tiyak na may kinalaman sa kanya. Kanina pa talaga ako inatake ng lalaking ito. Nagtago si Miouyu sa likod ng mga disipulo at napasigaw sa takot. Ang kanyang maselang katawan ay nanginginig paminsan-minsan, ngunit nakita ni Zephyr Khan ang kanyang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Damn you! Sa pagtingin sa mapagmataas na poster ni Miouyu, hindi mapigilan ni Zephyr Khan na magmura sa kanyang puso. Hindi masasabi ng iba na may mali kay Miouyu. Gayunpaman, naramdaman ni Zephyr Khan na bagamat ang lightning sense na ito ay hindi ang tunay na divine eye, mayroon itong electrical power. Siya ay lubhang sensitibo sa masamang enerhiya. Si Miouyu na nasa harap niya ay hindi ang kanyang sarili, ngunit isang pekeng. Dapat itong lumitaw nang ang lahat ay dumaan sa pink na ilaw. Sa oras na ito, sa pag-iyak ni Miouyu, maraming mga disipulo ang biglang tumingin kay Zephyr Khan ng may pagbabantay. Hindi sila kasing tall-inis ni Zephyr Khan, ngunit nakita nilang sinalakay ng mga mata ni Zephyr Khan ang kapwa-alagad. Kabanata 367. Idiot. Malamig na sabi ni Yang. Siyempre, alam niyang hindi gagawa ng hakbang si Zephyr Khan nang walang dahilan. Bukod dito, kung walang tamang dahilan para salakayin si Miouyu, isa lamang itong pagsabog. Malinaw, hindi sumabog si Zephyr Khan, kaya alam ni Yang na tiyak na may kakaiba tungkol dito. Zephyr Khan. Bakit ayaw mong sumuko? Sa pagtingin kay Zephyr Khan, muling umungal si Zhuanghu. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Zephyr Khan at mabilis na inilunsad ang Thunderfoot. Umikot ang kuryente sa kanyang katawan. Ang tanging target niya ay si Miouyu. Nililigawan mo si kamatayan. Sa hindi inaasahan, sa oras na ito, sinadya pa rin ni Zephyr Khan na kumilos. Biglang umungal si Zhuanghu. Bigla niyang pinaandar ang sky-shaking tiger art. Isang kamay na may pattern ng tigre ang mabilis na humampas kay Zephyr Khan. Zephyr. Sa sandaling ito, ang lahat mula sa Supreme Peak ay hindi napigil ang umiyak ng sabay-sabay. Natural na naniniwala sila kay Zephyr Khan. Sa oras na ito, patuloy na umaatake si Zephyr Khan, na nagparamdam sa kanila na may mali. Bakas sa magandang mukha ni Erin Rhodes ang pagdududa, at unti-unting umiikot ang kanyang tunay na enerhiya, na para bang tutulungan niya si Zephyr Khan. Umuungol. Ungol ng tigre. Mabilis na bumukas at pinigilan ang handsil ni Zhuanghu. Ang handsil na ito ay may dalang isang malakas na anino ng tigre habang bumababa ito na parang bundok. Ang makapal na lakas ng enerhiya ay nagdulot ng mga ripples na lumitaw sa hangin, na sapat na upang ipakita kung gaano kamangha-mangha ang lakas ng palad. Ang tatak ng kamay ni Zhuanghu ay dumiretso sa ulo ni Zephyr Khan, na may intensyong pagpatay sa kanyang mga mata. Tiger Palm Print. Nang wala pang 2 metro ang layo ng handprint mula sa katawan ni Zephyr Khan, isang mabangis na dagandong ang lumabas sa bibig ni Zhuanghu. Boom! Isang marahas na boses ang umalangaw-ngaw. Ang malakas na daloy ng hangin ay gamulong, at maging ang mga nakapaligid na disipulo ay nagsimulang umatras. Sa pagtingin sa handprint na may pattern ng tigre, bahagyang nanginag ang puso ni Zephyr Khan. Ang antas ng handprint na ito na may pattern ng tigre ay hindi dapat mas mababa sa kanyang lightning sword skill, o mas mataas pa. Malamang na ito ay isang human stage martial technique. Naramdaman niya ang kakilakilabot na pagbagsak mula sa kalawakan. Parang sumasayaw ang Thunderfoot sa ilalim ng paa ni Zephyr Khan habang mabilis itong gumalaw. Sa nakakatakot na mga mata ni Zhuanghu, ito ay talagang mabilis na kumislap palayo sa gilid ni Zhuanghu. Klang! Ang mahabang espada ay tumama. Hinawakan ni Zephyr Khan ang espada sa isang kamay. Kasing bilis niya ng kidlat. Kasanayan sa lightning sword. Mabilis na nakalock ang kanyang lightning sword skill sa pekeng Miouyu. Damn it! Sa oras na ito, ang mukha ni Zhuanghu ay nagbago ng husto. Hindi niya inaasahan na hindi niya kayang harangan si Zephyr Khan ng buong lakas.
Ang iba pang mga alagad ay natigilan din sandali. Nakalok ang espada ni Zephyr Khan sa pekeng Miouyu. Habang umuungol si Zephyr Khan sa mahinang boses, ang lightning sword skill ay mabilis na naglabas ng nakakatakot na enerhiya ng sword. Ang lakas ng espada ay higit sa 30 metro ang haba at sumabog sa hangin. Ito ay tulad ng isang banal na liwanag sa gabi, at mayroong hindi mabilang na ningning ng espada na nagdulot ng tunog ng alitan ng pagkabasag ng mga tanikala sa loob. Hindi inaasahan ng pekeng Miouyu na napakaganda ng paraan ni Zephyr Khan kaya nang ahas siyang gawin ito sa harap ng napakaraming tao. Sa sandaling ito, siya ay talagang natigilan, at ang mapurol na ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi totoo. Buzz! Sumasayaw ang dugo sa hangin. Biglang tinamaan ng sword energy ang katawan niya. Gayunpaman, sa oras na ito, ang lahat ay tumigil sa pagsigaw at tumingin sa dugo na bumabagsak mula sa kawalan ng pagtataka. Ang dugo ay hindi sariwang pulang dugo ng isang tao, ngunit isang uri ng itim at kulay abong dugo, bulok at mabaho. Kabanata 368. Sa oras na ito, kahit isang tanga ay malalaman na talagang may mali kay Miouyu. Damn! You must die a terrible death. Ang magandang mukha ng pekeng Miouyu ay nabaluktot sa oras na ito, puno ng itim at kulay abong dugo, at ang kanyang tinig ng hinanakit ay patuloy na nagmumura. Sa oras na ito, ang kanyang magandang boses ay parang kalawang na metal na nagkikiskisan sa isa't isa, partikular na malupit. Dalawang pulang linya, tulad ng mga sanga ng willow, ay dahan-daang umunat mula sa kanyang noo. Sa oras na ito, hindi maipaliwanag na kakaiba at masama ang hitsura niya. Ito ay isang illusory demon bug. Ang taong ito ay isang illusory demon bug. Sa wakas ay nag-react ang ilang alagad. Kahit na ang mga disipulo na nagprotekta sa illusory demon bug ay nanginginig at nagagawan sa isang tabi, na may hindi nakukuhang katakutan at pagkamahiyain sa kanilang mga mata. Ito talaga ang nakakadiri. Sa pagtingin sa illusory demon bug, biglang tumibok ang puso ni Zephyr Khan. Ang illusory demon bug ay isang sinaunang nilalang. Ang katawan nito ay isang uod na kasing laki ng palad. Bagaman ito ay maliit, maaari itong lumikha ng mga ilusyon. Ang malakas na ilusyon ay sapat na upang akitin ang mga tao at pagkatapos ay ginawa silang mamatay dito. Ang ilusyon na nilikha nito ay maihahambing sa totoong eksena. Matingkad ito at madaling makahuli ng mga tao. Pumunta ka sa impyerno. Sa pag-iisip ng illusory demon bug, hindi maiwasan ni Zephyr Khan na mag-isip ng kung ano at mabilis na piniling umatake. Buzz! Ang lakas ng espada ay mabilis at makapangyarihan. Ang demonic illusory bug ay hindi na nakamamatay, at ang kakayahan nitong ilusyon ay walang silbi laban kay Zephyr Khan. Agad itong hinati ni Zephyr Khan sa dalawang bahagi. Swoosh! Sa pagkamatay nito, biglang nagbago ang paligid, at muling nahayag ang orihinal na kapaligiran. Swoosh! Isang kakaibang pagbabago ang lumipad mula sa surot, na sinundan ng isang pulang kristal. Ayan na! Lumiwanag ang mukha ni Zephyr Khan nang makita ito. Habang isinasakatuparan niya ang Thunderfoot, isang mahinang dagandong ng kulog ang mabilis na umalangaw sa hangin. Sa isang kisap mata, nawala na ang katawan ni Zephyr Khan ilang daang metro ang layo. Illusory Demon Crystal. Ang lalaking ito ay gumawa ng illusory demonic crystal sa kanyang katawan. Nang makita ang pulang kristal, maraming mga disipulo ang sumigaw ng hindi sinasadya, at agad na nagbago ang mga mukha ni Zhuanghu at ng iba pa. Isang hindi maitatagong kasakiman ang nabunyag. Ang illusory demon bug ay isang sinaunang nilalang na may maliit na bilang ng mga ito. Sa katawan ng ilang illusory demon bug, isang kristal ang isisilang pagkatapos nilang lumaki. Ito ang illusory demon crystal. Ang illusory demon bug na may illusory demon crystal ay magdodouble ng kapangyarihan nito. Ang illusory demon crystals ay maaaring lumikha ng mga ilusyon at maasa ang kalooban ng martial artist. Mayroong maraming iba pang mga benepisyo, ngunit ang mga illusory demon bug mismo ay napakabihirang, at ang bilang ng mga illusory demon bug na gumagawa ng illusory demon crystals ay mas kaunti pa.
Sa makatuwid, walang duda na ang Illusory Demon Crystal ay nagkakahalaga ng higit sa 5,000 puntos kahit na ito ay ibigay sa sekta. Ito ay isang malaking kapalaran. Sa pagkamatay ng Illusory Demon Bug, agad na lumitaw ang mga nawawalang disipulo sa kanilang paligid. Gayunpaman, ang mga disipulong ito ay nakoma na may masakit na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Malinaw, ang mga disipulong ito ay inatake ng ilusyon na pag-atake ng Illusory Demon Bug. Kabanata 369. Buzz. Nang malapit ng kunin ni Zephyr Khan ang Illusory Demon Crystal, nagkaroon ng bahagyang alon sa kawalan, at pagkatapos ay mabilis na lumitaw ang isang grupo ng mga figure. Kung makikita ng isang alagad ang grupong ito ng mga tao, magugulat siya. Ang grupong ito ng mga tao ay walang iba kundi ang mga elder ng iba't ibang peak at ilang matataas na antas na master ng Boundless Academy. I didn't expect that we were wrong this time. The Supreme Peak really has a formidable figure. Junior brother, congratulations! Dahan-daang nagsalita si Kuya Albert na may ngiti sa labi. Oo, hindi masama ang pagganap ni Zephyr Khan, mas mahusay pa kaysa sa ilang matandang inner disciples. Bahagyang gumalaw ang magandang mukha ni Elder Lucia Pearson habang sinasabi niya na may kaakit-akit ng ngiti. Ito ay pansamantala lamang. Bagamat may hindi mahahalata ng ngiti sa mukha ni Maxim Callahan, blanko niyang sabi. Junior kuya, huwag kang mahinhin. Napakagaling ng batang ito. Inggit talaga ako sayo. Sigaw ni Eric Chavez ng Beast Peak. Habang ang mga matatanda ay nag-uusap at nagtatawanan, sina Ethan Klein at Keith Owen, na nakatayo sa isang tabi, ay hindi napigil ang maging matigas, at pagkatapos ay sila ay naging masigla. Sa pagkakataong ito, sinundan namin sila para makita kung gaano karaming tao ang maaari naming piliin na pasukin. Malapit na daw si Zephyr Khan. Napabuntong hininga si Kuya Albert. Masyado pang maaga para sabihin yan. Total pambihira naman ang mga disipulo ng Pride Peak. Sa wakas, hindi napigil ang magsalita ni Ethan Klein. Magsasalita pa lang si Kuya Albert, biglang naging matalas ang isang pares ng malabo niyang mga mata. Sa oras na ito, hindi lang siya, pati na rin ang mga Peak Masters na naruroon ay tumingin din sa ibaba. Biglang sumilay ang mata ko na tingin sa mukha ni Zhuanghu. Bigla niyang ginalaw ang katawan at sumugod kay Zephyr Khan. Junior kuya, hayaan mo akong tulungan ka. Habang nagsasalita, hinawakan din niya ang Illusory Demon Crystal. Hindi inaasahan ni Zephyr Khan na napakawalan Gia ng taong ito. Ilang saglit ay huminga siya ng malamig at bumilis ang katawan. Parang kidlat, ibinaba niya ang kanyang mahabang damit. Biglang hinawakan ni Zephyr Khan ang Illusory Demon Crystal. Well, bang! Dalawang pagyanig ang narinig. Sabay na bumagsak sa lupa sina Zephyr Khan at Zhuanghu. Salamat sa tulong mo, kuya. Ako lang sapat na. Tumingin si Zephyr Khan kay Zhuanghu na may mahinang ngiti at mahinang sinabi. Junior brother, baka wala kang masyadong alam tungkol sa Illusory Demon Crystal na ito. It's not an ordinary thing. If it's with you, I'm afraid na maraming ma-accident. Why don't you let me take it in for you? Si Zhuanghu ay hindi nakipagkasundo. Tumingin siya kay Zephyr Khan at matuwid na sinabi. Maraming mga alagad ang nagsimulang magkibot, at ang ilan sa kanila ay hindi maiwasang magpakita ng paghamak. Malinaw na nagustuhan niya ang Illusory Demon Crystal sa kamay ni Zephyr Khan, ngunit nasasabi niya ito sa napakataas na paraan. Talagang walang hiya siya. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mga mukha ng matatandang nakatago sa kawalan ay hindi sinasadyang nagbago, lalo na ang mukha ni Maxim Callahan. Ang dati niyang matigas na ekspresyon ay may bahid na ng galit. Junior brother, huwag kang magalit dahil dito. Kung tutuusin, hindi tayo makakalaban sa oras na ito para lang makita kung gaano ka-flexible ang mga disipulong ito. Nakangising sabi ni Ethan Klein. Kabanata 370. Ngumuso si Maxim Callahan at walang sinabi. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganyang disipulo sa Pride Peak ng sect leader. Umiling si Kuya Albert at dahan-daang sinabi.
Ang ganitong uri ng pagkilos ay nagdulot ng kaunting kahihiyan sa mga matatandang ito. Sa ilalim ng walang laman. Bahagyang gumalaw sina Yang at Erin Rhodes at naghanda para sa magkasanib na pag-atake. Malinaw, hinamak nila ang ugali ni Zhuang He, kaya nilayon nilang tulungan si Zephyr Khan. Ngunit palihim na pinigilan ni Zephyr Khan ang dalawa. Natagpuan ni Zephyr Khan na ang kanyang kakayahan ay minamaliit ng napakaraming tao, upang isipin ng sino man na madali siyang mabuli. Sa makatuwid, hindi nilayon ni Zephyr Khan na sumuko sa oras na ito. Junior brother, you're not strong enough. Nasa Levi 3 agility realm ka lang, pero nasa Levi 5 agility realm ako. Mas malakas ako sa'yo. I'll be safe with the illusory demon crystal with me. Sa pagtingin kay Zephyr Khan, muling nagsalita si Zhuang He. Hindi na kailangan yan. Bahagyang umiling si Zephyr Khan at tumingin kay Zhuang He na may mahinang ngiti. Ano? Junior Kuya Zephyr, wala kang tiwala sa akin. Mabagal na sabi ni Zhuang He na medyo malamig ang mukha. Zephyr Khan, napakawalan GM mo talaga. Ang lugar na ito ng mga guho ay puno ng mga panganib. Mahirap igarantya na ang ganoong kayamanan ay mawawala. Kung ito ay itinatago ni Senior Brother Zhuang He, sapat na upang matiyak na ang illusory demon crystal ay magiging ligtas. At saka, nakita namin ang illusory demon crystal na magkasama. Bakit kasama mo ang illusory demon crystal? Sinabi ni Ricky Schaffer mula sa Horizon Peak na may matuwid na mukha. Oo, regalo para sa lahat. Bakit mo dadalhin mag-isa? Ang Theobald Sun mula sa Feather Peak ay nagsimulang magpaypay ng apoy. Tama. It's a supreme treasure, makukuha ito ng mga nasa mataas na posisyon. Zephyr Khan, mas mabuting bitawan mo itong illusory demon crystal. Habang pinapaypayan ni Ricky Schaffer at Theobald Sun ang apoy, maraming disipulo ang nagsimulang pumabor kay Zhuang He. Ang Pride Peak, pagkatapos ng lahat, ay ang hari ng iba't ibang mga taluktok sa sekta, ang pinakamakapangyarihang pangunahing tuktok. Sa mataas na posisyon at dakilang kapangyarihan, maraming disipulo ang natural na magsasalita para kay Zhuang He. Junior brother, tingnan mo. Dapat makinig ka sa opinyon ng lahat, di ba? With my reputation, I think you should trust me. Tumingin si Zhuang He kay Zephyr Khan ng may pagmamalaki. Puno rin ng katakawan ang kanyang mga mata, at tumingin siya sa illusory demon crystal sa kamay ni Zephyr Khan. Ito ay isang kayamanan na lumampas sa 5,000 puntos. Kahit na alagad siya ng Pride Peak, kulang pa rin siya sa puntos. Well, hindi ako naniniwala sa'yo. Bulong ni Zephyr Khan sa kadiretsyong sinabi. Katahimikan. Nang bumagsak ang boses ni Zephyr Khan, biglang naging tahimik ang eksena. Naging stagnant din ang atmosphere sa hangin. Napatingin ang lahat kay Zephyr Khan. Ang sagot na ito ay masyadong prangka. Paf! Sa isang tabi, si Erin Rhodes, na walang pakialam, ay hindi maiwasang mapangiti nang marinig ang mga salita ng Zephyr Khan. Hahaha! Ilang disipulo ng Oriental Peak sa wakas ay hindi napigil ang matawa. Ubo-ubo-ubo. Bagamat sinubukan ng iba pang mga alagad na magpigil, maaari lamang silang magkunwaring umuubo. Gayunpaman, sa paghusga mula sa baluktot na ekspresyon sa kanilang mga mukha, halatang hirap na hirap sila. Zephyr Khan. How dare you insult me? Sa oras na ito, mabangis ang mukha ni Zhuang He. Sa dagandong, bigla niyang inilabas ang kanyang momentum. Lalo na nang makita niya ang reaksyon ng mga alagad sa paligid niya, naging katatawanan siya.